Hello guys! Mukbang time na guys! Magprita daan guys! So, ikinatuwa ni Ali ang dagdag na discount lalo papaaral pa raw siya ng 2 anak sa kolehiyo. Okay po ma'am, masaya. Sana nga po, madagdagan, ituloy yung balak ng DTI para naman masiyahan yung mga kapwa ko senior. Sinikap ng GMA News na makausap ang DTI pero wala pa silang pahayag. Sabi ni Atty. Romulo Macalintal, senior citizen advocate, makatutulong sa mga seniors ito. Sa kasalukuyan ay napakaliit nga naman ang tinatanggap ng mga senior citizens sa diskwento. Imagine, ang threshold ay 1,300 for a weekly ang mangyayari, magiging threshold ngayon ay 2,500. Nang ibig sabihin, 5% noon ay sa loob ng isang linggo, makakakuha ng 125 pesos discount ang isang senior citizen. Ayon sa statement ni Romualdez, ilan sa mga items na kabilang sa 5% discount, ang bigas, mais, tinapay, karne, isda, manok, itlog, cooking oil, asukal, gulay, prutas at iba pa. Magpapalabas pa raw ng Implementing Interagency Circular ang DTI, Department of Agriculture at Department of Energy kaugnay nito at maging listahan ng items na saklaw ng discount. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Ang Mabuhay Lanes na inaasahang magpapaluwag ng EDSA ang inikutan naman ng MMDA. Kabilang sa mga hinulit sinita, mga jeep na ginawang garahe ang loading at unloading area, pati barangay hall na sinakop na ang bangketa. Nakatutok sina Mark Salazar at Oscar Oida. Nagulanta ang ilang jeepney drivers sa Commonwealth Avenue, Quezon City nang sa gitna ng kanilang pamamahinga, pinaghuhuli sila ng mga tauhan ng MMDA. Ang bahaging yun daw kasi ng Commonwealth, ginagawang garahe ng ilang pampasaherong jeep. Instead of being a loading and unloading area, ginagawa lang garahe. Walang mga driver at maabutan natin sa bangketa na nagkakainan. Sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue, huli rin ang ilang jeepney driver dahil sa illegal loading at unloading. Una lang sinuyod ng MMDA Strike Force ang Mabuhay Lanes mula Quezon City hanggang Maynila. Sa E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City, ilang sasakyan na ang nasampulan. May mga natikitan. Nakatak pa ang jeep na ito. Pinagkukuha rin ang mga upuan at mesa ng mga karinderyang nakapwesto sa bangketa. Di rin nakaligtas ang gasoline tanker na ito na katatapos ng umanong mag-unload sa naturang gasolinahan. Sa Maynila, natsyempuan naman ang ilang delivery rider na nag-aayos ng kanilang mga parcel sa bangketa. Inaayos naman po namin agad sa pagkababa. Inaayos na po agad. Sinasampa na po agad na. Opo, sir. Hindi naman po masamang maghanap buhay. Everyone needs to make a living. But we have to put it sa tamang lugar at sa legal na paraan. Ang resulta, nahatak tuloy ang mga pang-deliver nilang tricycle. Sa Maynila pa rin, pati barangay hall na ito na nasa bangketa na ang ilang mga gamit na sitarin. Paliwanag nila, napakaliit ng kanilang tanggapan. May nakausap na na mga pwedeng mag-sponsor kung mayroong public land, pwedeng tayuan. Kaso wala namang kami nga. Nauupahan lang kami. Inikutan din ng GMA Integrated News ang bahagi ng Nueva Ecija Street sa gilid ng mall sa North Ed sa Quezon City. Ang tumambad sa amin, mga pedestrian na naglalakad sa kalsada kasama ng mga dumaraang sasakyan. Okupado kasi ng mga mesa ang bangketa para sa alfresco dining experience. May bahagi rin ng bangketa na puno ng iba't ibang street food carts. May roadside parking area din para sa mga motor ng customer. Problema ito ng 2 barangay na parehong may claim ng jurisdiction sa Nueva Ecija Street. Ang barangay Ramon Magsaysay, malimit daw magpa-clearing operation sa Nueva Ecija Street. Noong isang linggo ang pinakahuling clearing ops, pero bumabalik din ang mga vendor. Ang barangay Santo Cristo naman, itinadaan na lang sa flyers ang paalalang illegal ang road obstructions. Hindi ka na balance everything. Ay ka na nakatali din talaga yung kamay namin. Diba? Kaya paano din naman sila ngayon hanap buhay.
And on the other side, we have to follow certain laws and ordinances. Mahirap talaga. Damn if you do, damn if you don't. Ang problema raw ng Nueva Ecija Street ay gaya ng problema ng maraming kalye sa Metro Manila. Maliit ang espasyo para sa maraming tao at negosyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Oscar Oy na nakatutok, 24 oras. Ahead sa kanilang 10th year wedding anniversary sa December, ang special gift na natanggap ng Kapuso Power couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera mula sa isang kaibigan. At may update din sa comeback sa GMA Prime ng Kapuso Primetime Queen. Yan ang chika ni Nelson Canlas. 9 years ng happily married ang Kapuso Primetime King and Queen na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. At ang samahan ng power couple, mas lalo raw tumatatag dahil na rin sa kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. December 2014, naganap ang pinag-usapan at inabang ng wedding ng dalawa at ang deals ng kanilang palitan ng I Do. Tila nanumbalik daw dahil sa memorable anniversary present na natanggap nila. Ang best friend kasi ni Dong na si Mark Rocha Padernal, na isang visual artist, ipininta ang portrait ng wedding day ng Dongyan. Ang timeless piece, diretso raw sa kwarto ng Dongyan na magsisilbing constant reminder ng kanilang special day. Dahil 9 years na as husband and wife, for sure kilalang kilala na ng Dongyan ang isa't isa. Sa online exclusive ng sitcom nila na Jose and Maria's Bonggang Villa, ginaya niya yan kung paano naglalambing si Dingdong. Parang aso naman. Yung ka naman talaga. Saka siya naman. Parang magkakasiraan kayo pagkatapos yun. Si Maria naman, kung may nagawa Kaya pa, guys? kasalanan, Kaya pa. Magsulti lang ang dili na kaya guys. Grabe siya. Binising mo lang. ang kulitan na yan, ilan lang sa mga mapapanood tuwing Sabado sa sitcom ng dalawa. Pero di lang dyan mapapanood ang kakulitan ni Marian. Tuloy pati na rin sa kanyang pagbabalik sa GMA Prime series ang family drama na may guardian alien. Gaganap si Marian bilang isang alien na mapapadpad sa lupa. Pero sikreto raw muna kung paano siya magiging parte ng pamilyang makakasama niya. Super excited na ako na ipalabas, pero syempre marami pa kaming dapat kunan. Pero napanood ko yung first draft na first taping day na parang pilot namin. Sobrang happy ako. Malapit daw sa puso ni Adrian ang tema ng serye na tatalakay sa pagmamahal ng magulang sa isang anak at kung paano mapapagtagumpayan ng pamilya ang bawat pagsubok sa pagsasama-sama. Sabi ko nga ang ganda kasi pangbata talaga siya. Kwentong pangbata na talagang mamahalin ng mga bata. At ito talagang masasabi kong kayang-kaya at dapat panoorin ng mga anak ko. Makakasama ni Marian sa My Guardian Alien, sina Gabby Concepcion, Max Collins, Gabby Eigenman, at Rafael Landicho. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Ia Aralian. Miss Vicky, Miss Nakaya? Tia, Neil. Thank you. At yan ang mga balita ngayon. Hindi na kaya? Ako po si Vicky Morales. Kaya guys. Ako po si Tia Arcangel. Ay, ako, Para guys. sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na Nangawala ka mga guys. Ako si Emil Simario. Mula po sa Ayan, GMA iminod sa Integrated tubig. News, ang News Authority ng Pilipino, tumaas. nakatuto kami 24 oras. Hindi na daw kuno kaya niya yung ano guys. Kaya ano natin, maraming salamat guys at huwag kayo magsama-sama sa video ni Kuya G.E. guys. Si Kuya G.E. Info guys. Subscribe mo guys. Thank you guys.